Hey guys, good morning! So, anong oras na ba dito? Aga pa naman, pero may pasok yung mga bata. So, may share lang ako, no? Kasi nung last time na nag-work ako, may pasok ako mamaya. Nung last time na nag-off ako, nag-uusap-usap kami ng mga kaibigan, ng mga coworker ko. Sabi nung isa kong coworker, sabi niya, matanda na daw siya. So, wala naman siyang iniisip. Siguro punta na lang siya ng California para dun mag-work kasi mas malaki nga yung kita ng nurse. Tapos, hindi sabi ko, ba't di ka na lang pumunta dun? Total, mag-rent ka lang ng room, $800, ganyan, or $1,000. Ikaw lang, wala kang sasakyan, mag-bus ka na lang. So, kinumpute namin kasi nagpunta kami nag-internet kami. Tapos sinignan namin magkano yung average na salary ng nurse doon. Yun nga guys, no, nag-ano kami. So, ang average salary sa California is $75. Sabihin natin $75 max. Kasi, hindi mo naman alam na kung magkano talaga. Unless talagang anuhin ka nila, offeran ka nila. Pero that time na nag-apply ako, ang offer is parang nasa 75 nga. Noon pa yun. Sa hospital, sa assisted living, sa long-term care, nursing home, medyo mura siya. Mga nasa 40 or 50. Baka nga less 55. So, yun nga. Okay, ganun guys. So, nag-multiply kami, tanggal na tax, ganyan. Siguro ang take-home mo per month is 4,000 or 4,200. Sabi natin 4,200. Pero is, 8 hours kasi namin multiply ata. Tama ba? Parang 8 hours namin minultiply. Guys, ganito, di ba sa Pilipinas din naman, kapag sumweldo ka, may tax ka rin na babayaran. So, sa California, medyo malaki ang tax niya. Tapos, malaki din ang, cost of living. Kaya umalis din kami doon. So, yun yung topic talaga natin. Kinikwento ko lang itong namin. So, yun nga. So, yun. Nung kinuwenta namin, sabi namin, di ganun din. Sabi niya, ganun din yung sweldo yung sweldo mo sa California. Ganun din ang sasweldohin mo dito pag nag-pick up ka ng, siguro mga 12 hours kasi ng 2 shift sa isang linggo at 1 shift sa the next day para sa pagdating sa paycheck mo, yun ang kalalabas. Kasi di ba pag pumick up kami ng extra, may incentives. So yun, sabi niya, di ganun din. Sabi niya, tapos mababa pa cost living natin dito. Sabi niya, di ganun din. Dito na lang ako. Sabi niya, hindi pa ako ma-stress. Yun. Kaya, tapos yung mga coworker namin na iba naki-join na din, nag-compute na din. So, oo nga, naisip ko. Kasi sabi ko, lagi ko sinasabi, sa nurse yun. Sabi ko, malaki nga naman ang sweldo ng nurse doon. Sabi ko, kung ako single, sabi ko, pupunta ako doon na lang ako mag-work. Tapos yun nga, kagabi nag-compute kami. Ganon din pala ang kita ng nurse. Kapag pumick up ka kasi mahilig kaming pumick up, alam mo naman kaming mga Pilipino. Sabi ganon, ganon din pala. Pumick up ka na lang dito, hindi ka pa malalayo sa hometown mo, 'di ba? So yun. Maybe kung traveler ka, maybe, I don't know kung yung traveler guys, nurse traveler, sila yung kahit saang state sila pumunta, doon sila nagwo-work. So, yun. Wala bayad yata ng agency yung bahay, tsaka yung pagkain, yung mga ganun. So, kung ako may anak, syempre, ayoko naman mag-traveler, tapos iwanan ko yung pamilya ko, diba? Yun? Single life, pwede. So, yun ang ng nursing dito. Tapos, bawat state, iba-iba yung sweldo ng mga nurses. Depende sa cost of living. So, sa California kasi, talagang mataas ang sweldo ng nurses kasi mataas ang cost of living nila. Biruin mo, ang bahay nila is 1 million, 1.2. Kung gusto mo sa magandang lugar, sa magandang neighborhood. So, ganun kasi guys, no? Sa California, kaya din kami lumipat kasi hindi namin afford bumili ng bahay. Sa totoo lang, 2 jobs na ako noon. 2 jobs. For 6 months, nag-ipon ako ng pang down payment. Nag-ipon kami mag-asawa ng down payment. Hindi pa rin kaya yung 1.2 million. Sabi natin, nag-ipon ako ng 1 year.
kakayanin naman. Kaso yung mortgage niya, ang mahal. So, ang mortgage is gonna be like 6,000, 7,000. Tapos, lagi na lang ako mag-work ng 2 jobs. Paano kung mawalan ng trabaho? Si Phil, mawalan ako ng trabaho. Eh, hindi namin mababayaran yung $7,000 na yon na mortgage every month. So, never mind. Sabi namin. So, naghanap kami ng state na akma sa pamilya namin. Lalo na dito sa, kung nasan kami ngayon. Gusto namin kung nasan kami ngayon. Yung school, neighborhood, wala akong masasabi, maganda. Yun nga lang, you know, kahit saan naman pumunta, may nakakainis talaga. Yan. So, nung unang pumunta ako, dumating ako dito, sa Virginia talaga ako tumira doon. Tumira kami doon ng a year, tapos may nangyaring hindi ka aya-aya. So, we need to move out. Kaya kami napunta ng California. Yun. And then, nung pumunta kami ng California, that was 7 or 9 years ago, or 10 years, 9 years, maybe 8 years. Wala akong work, hindi ako nagwo-work as a nurse. So, si Phil lang ang nagwo-work, so hindi kami makaipon ng pang-down payment nun. Until nag-start akong mag-work, niyaya ako ng mami ko na mag-apply, dun lang parang nahimasmasan ako na, kailangan ko palang mag-work para maka-afford kami ng house. Ayoko nang magre-rent lang forever. Tsaka siyempre guys, yung pinag-aralan ko na, yung pinag-aralan ko na nursing, sayang din naman yun. 4 years plus 2 summer. Tapos, yung binayad ng tita ko, siyempre, huwag mo namang sayang. Di ba parang nakakasayang naman, pinag-aral ka, tapos hindi mo gagamitin yung pinag-aralan mo. Kaya yun, nag-ano na lang din kami. Hard decision to move out dun sa state na namin, sa California, and we love it. I mean, we love California. It's a nice state. The weather is perfect. Malapit kami sa San Francisco nung time na yon, and you know, dun mo talaga makita yung yung environments, or yung mga nature maganda. Pero kung nasa naman kami ngayon is yung we like it naman kasi malapit kami sa, hindi naman malapit, pero kung gusto namin pumunta sa beach, kaya naman pumunta sa mountain, or you know, to travel everywhere, magda-drive. That's why mas ginusto na rin namin mag-move out. Tsaka guys, isa pa ang namin is kung may anak ka, very important ang school. Totoo yun. Ang school dito is wala akong masabi kasi yung school ni Danica, kasama siya sa top 10 sa buong state. Yun yung school niya ngayon. So, wala kaming masabi talaga. Sa California, okay naman. Kung gusto mo ng mas magandang school at maganda yung mga hindi naman education, magandang school, magandang neighborhood ng school o yung mga kaklase, you have to enroll them in private school. So yun, kaya yun. So may pasok ko today, pick up extra. So ewan ko kung mapupush back ako. Last time na nandun ako is kami, fully staff kami. So ewan ko lang ngayon. Medyo busy ngayon sa hospital. So yun guys, ang namin, while we moved out sa California, at yung sahod ng mga nurses, kung kaya ba, depende sa state. May state na ang sweldo nila is only $28. Kaya nakikita nyo yung mga nurses dito, nagrarally sila kasi it's not fair nga naman na $28 per hour, tapos hirap na hirap ka na, yun lang. May mas mataas pang, nag-aral ka ng nursing, tapos yun lang ang sweldo mo. It's not fair. So, yan. Kaya naman, guys, pag nursing, lalo na kung may kasama kang nagbabayad, asawa mo, or, sa mga bills nyo. Kung single ka, hindi mo naman need ng malaking bahay. So, condo, California, 600, 700, 800. So, compute nyo na lang, $75 times tapos minus 800 plus minus yung mortgage na, and then, so, sabihin na natin, 800,000 ang condo mo, single ka. Pero, ang nun guys, pwede mong iparent yung ibang
yung ano mo, bawa yung isang room para may you know, hindi burden sa lahat yung ano mo, yung mortgage. So yes. Hey guys, thank you for watching. Thank you sa mga nanonood. See you again sa next vlog. Medyo busy lang kasi palagi ako nagpipick up to work. Kasi syempre, nagpipick up ako para makapamasyal kami. Para hindi namin nagagastos yung talagang pera. Alam mo yun, pick up mo yun yung pang pasyal ninyo. Tsaka pang kahit sa labas. Yung ganun.